Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping ko, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. So alam naman po natin na wala po itong tigil sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kapwa ko content creator, ang regarding nga po sa di umano na polborong video na ipinakalat ni Maharlika at nila Harry Roque. Ito po, alam po natin na ito si dating Pangulong Duterte ay sinabi niya ay wala daw kinalaman ang mga ganyan-ganyan dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Pero sa isang statement ni dating Pangulong Duterte, ito po ina-analyze o gin-analyze ni Attorney Claire Castro ang nasabing statement. Mukhang ang labanan ngayon, abogado sa abogado. Kasi ito si dating Pangulong Duterte, abogado po ito. At si Harry Roque, abogado din po ito, no? At si Attorney Claire, yan po ay abogado ng bayan, ang tawag namin dyan, mga ka-action, mga kakampeng. So dito po, makikita po natin kung sino po ba talaga ang magaling mag-analysis ho, mga ka-action. Kasi alam naman po natin na ang side ng mga DDS ang nagpalabas ng nasabing video. Ngayon, para matuldukan daw na ang hinala ng taong bayan, magpa-ano daw ito si Mr. President, magpa-drug test. Pero sabi nga natin, hindi natin mapilit o hindi mapilit si Mr. President na magpa-drug test. Dapat kung sino ang nagsimula ng ganitong video, kung sino ang nag-akusa, dapat pagdating sa korte halimbawa, sila ang magpo-probe. I-probe nila muna bago sila mag-demand. At bago sila mag-demand, harapin muna nila ang hearing o ang patawag sa kanila sa Kongreso at Senado. Sila munang mauna bago sila mag-demand na mag-demand. Hindi po ito ibig sabihin, mga ka-action, mga kakamping, na tulad ng sabi ng mga DDS, kapag hindi magpa-drug test ay guilty na si Mr. President. No, hindi ho. Dapat i-prove, sila mismo ang mag-prove, mga ka-action, kung talagang authentic ang nasabing video nila na ipinakalat sa social media na hanggang ngayon ay napapanood pa rin sa mga iba't ibang platform. So ito po, mga ka-action, i-share ko lang ho sa inyo ang pagbasag o pagsupalpal ni Attorney Claire Castro. Ito po, bago po natin simulan, highly recommended ko po ang kanyang YouTube channel. Yan po ang nakikita nyo sa screen, Batas with Attorney Claire. Paki-subscribe man po sa hindi pa po nakapag-subscribe. 56,000 na po tayo. Congratulations sa ating lahat, sa mga kasama ko at sa mga kasama sa mga 56 subscriber. Highly recommended ko po ang channel ni Batas with Attorney Claire Castro. Yung nasa screen po, paki-subscribe naman po. Eto na po, mga ka-action, no? Kasi ito, abogado din po ito, mga ka-action. By the way, hindi din po ito nakaligtas kay Banateros, kay Banatbay. Okay? Pero hindi po siya pinatulan ni Attorney Claire Castro. Okay? So ito na po, mga ka-action, panoorin muna natin. Ang topic natin, of course, itong si Pangulong Duterte. Diba? Dating Pangulong Duterte. Alam naman natin, pag sinabi natin maisog, definitely, sino ba ang namumuno dyan, diba? Si dating Pangulong Duterte. Kumbaga, pamilya Duterte. Yan. Pero kamakailan, nung nalaman niya itong tungkol sa pulburon video, teka lang. Wala akong alam dyan. Diba? Yan ang kanyang statement. Okay? Kaya lang, syempre, you can read between the lines kung wala ba talaga siyang alam. Kasi, after itong video na to, diba, sabi niya, wala naman ibang pwede maging magandang resulta dyan, kundi ikaw ay magpa-hair follicle test. O di parang ganun din,
Yun din naman yung tinutumbok nila ever, di ba? Ever since, yun talaga yung tumbok nila. Magpa-drug test itong si PBBM. Well, anyway, sige, start natin muna ha. Mamaya i-connect natin kung talaga bang wala siyang alam. Kayo na ang mag-check, kayo na ang mag-decide, mag-evaluate kung mukha siyang walang alam. Uy, Action Man, good evening. Oo nga, teka lang ha. Actually, may sipon-sipon tayo. Siguro by next week, try natin. Magsasama po kami. Magkukulab po kami ni The Action Man. Okay? Oh, kita na natin. Ayan. So, diba? Duterte denies Maisog release viral video showing Marcos using illegal drugs. Okay. Pero, diba? Doon sa message niya kasi, unang-unang sinabi niya sa statement niya, this is July 2022, 2024, in time for the SONA. Sabi niya, BBM's refusal is best authentication. So, diba, pinag-uusapan natin dito kung na-authenticate. Kung ito bang video na to, yung pulveron video na ito na ipinalabas sa Canada, Maisog rally sa Canada, kung na-authenticate, ang sagot sa statement itong si dating Pangulong Duterte, BBM's refusal is best authentication. Ibig sabihin, ganito yan eh. Hindi ka nagre-refuse ka, magpa-drug test. So, itong video na to, totoo. Parang hindi naman lawyer ang dating. Ibig sabihin, kahit anong ipasa mo dyan, pag hindi ka pinansin, ibig sabihin, totoo na yun. Di ba parang hindi lawyer yung dating? Di ba? Kasi pag sa court ito, mga ka-clear, syempre, kailangan ikaw ang mag-prove. Ipo-prove mo kung authenticate itong pinapakita mo. Hindi yung, may video ako dito. Ayaw mo sumagot? Ay, hindi. Guilty ka na. Ito totoo na to kasi ayaw mo sumagot eh. Ganun ba yun? Hindi pwedeng ganun yun. Diba? Kung ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpo-prove yung mga dokumento mo para yung tao na inaakusahan mo, mapatunayan mong may mali. Ano to? Para bang parang guilty agad, di ba? Unless proven innocent. Ganun ba yung dating? Hindi, di ba? Innocent ka until proven guilty. Yun. So, eto. Ano sabi? Ito. Sabi ni Pepeng Tigasin. Roque said that public opinion will judge the truthfulness of the video. Alam nila magaling ang previous admin sa pagkontrol ng public opinion. Well, siguro tayo, mga ka-clear, mga ka-UB, nag-iisip tayo. Nandun tayo sa estado ng critical thinking. Hindi tayo basta-basta naniniwala dyan. So, kaya dapat natin kilalanin. Kasi, marami daw, ito sabi after ito mapalabas, parang maraming naniwala na gumagamit talaga si PBBM. Kaya, sa tingin ko, that's the reason why kailangan kumilos agad ang NBI. Kailangan kumilos agad ang PNP. Para masabi kung ito ba ay totoo o hindi. Bakit? Malaking negative impact ito malaking impact ito sa Pangulo natin. Diba? Katulad niyan. Naku, mamaya papakita ko sa inyo kung ano sinabi ni Atty. Harry Roque. Well, anyway, sige, puntahan ulit natin Ito sabi niya. Paano niyang nilaglag yung mga kasamahan niya? Yan, The hakbang ng Maisog national leadership has nothing to do with the release of the video footage showing President Ferdinand Marcos Jr. in the act of snorting cocaine in Maisog gatherings in Canada and the USA. Tignan niyo yung words Kaya, pag tinignan niyo itong mabuti, kung a-analyze niyo, ay, hindi ako ang ano niyan, hindi kami ang may gawa niyan. Yung leadership ng Maisog, hakbang na Maisog, wala kami alam dyan. Sa release ng video niyan. Pero tignan niyo po yung word na ginamit niya. With the release of the video footage showing President Ferdinand Marcos Jr. So, di ba, kung papansinin nyo, ipinapasok sa utak nung nagbabasa na that video shows PBBM doing the act. Di ba? Hindi, wala nga man lang allegedly. Wala showing President Ferdinand Marcos Jr. So, pinapatutuhanan dito sa statement na to, yung nandoon sa video na yun, si PBBM.
At yung ginagamit niya, yung Coke. Oh, sigurado ka ba? Yung nandoon sa lalagyan, Coke. Oh. Baka nga pulbos lang yun. O kaya milk na inamoy. Diba? Saka, well, napatunayan naman ng NBI. Siguro kung kayo ang magsusuri niyan, yung mukha kakaiba. Actually, hindi ko na nga tinignan yung tenga eh. Pero ang explanation pala dito, mga ka-clear at mga ka-UB, ang normal na ginagawa pagka nag-AI generated or inaayos yung mukha to make it appear na itong taong to ay yung taong gusto mong palabasin na siya yon. Yung mukha lang yung inaayos. Kaya pala madalas na lang tignan yung tenga kasi hindi ito nababago. Kasi ito lang yung inaayos. 'Di ba? So pag titingin daw kayo ng ganitong klase na mga gawa, tignan yung tenga, tapos tignan mo yung tenga ng original na tao. I-compare nyo. Tapos dito daw, kaya daw nila bine-blur. Tignan nyo ha, di ba ang labo? Kaya bine-blur para hindi makita yung mga glitches, yung makikita mong doon inayos, yung mga edges. Okay? Maliban dyan, sabi nila, tignan daw yung sabi, kung magsasalita, ito naman kasi hindi nagsalita di ba? Pag nagsasalita daw, doon sa video, tignan din daw yung galaw ng bibig. Diba? Parang minsan hindi tama or may glitches doon. Pero dito, pansinin nyo, ang finokus kung saan yung evaluation ng NBI, tenga. Kasi mukhang dito lang kinuha. Diba? So, sabi nga nung isang nadinig natin na eksperto, iba rin daw yung buhok. Dahil never niya daw nakita na si PBBM ay nagganong klase ng hairstyle. Okay? Pero, di ba, dito, nilalaro yung wordings Nilalaro sa statement ni former President Digong yung words. Di ba? Release ng video na nagpapakita na si PBBM ay nasa act of snorting the illegal substance. Di ba? Now, pero syempre dito nilaglag niya na. Ay, hindi ko alam yan. Hindi ko yan gawa. Hindi namin alam yan. Nagulat na lang kami. So, yun ang dating, di ba? Sabi niya pa, Duterte said the video circulating on various social media platforms was made by the Maisog volunteers. Sino pinapatungkulan niyang volunteers dito? Si Attorney Harry Roque? Siya ba? Isa sa mga volunteers? Kasi nandoon siya Di ba? In the two places without the knowledge and imprimatur of the Maisog Organizing Committee. Alam mo, ang hirap paniwalaan ito. Ang hirap paniwalaan, ang nangyayari dito, kasi mukhang magkakagipitan, wala na kami dyan. Hindi ko alam yan. Magaling naman sila sa ganun, di ba? Pero to create the intrigue, sanay na sanay sila. Uulitin ko, mga ka-clear, mga ka-UB. Sinabi na before, di ba? Ni dating Pangulong Duterte, sanay siyang gumawa ng intriga. Inamin niya yan. Sanay siyang magplanta ng ebidensya. Inamin niya yan. Hindi niya yung makakaila. Diba? So with this, natatandaan niyo yung nangyari din kay Senator Leila de Lima? Di ba nagpa-intriga sila about the scandal? Yung video na may scandal. Remember that? Intriga yun. Tapos, yung mga kaalyado niya sa Kongreso, kinuha yung idea. Ipalabas na ba natin yung video? Ganun. Di ba natatandaan nyo nga, itong mismo si dating Pangulong Duterte, ang nagsabi sa press con niya, kung totoong may video, noong pa yan lumabas. Kaya ang sabi niya, walang video. Pero ba't ngayon nagkakaroon ng ganito? Diba? Pero syempre nilaglag niya. Now, okay? Ayan. Ito yan Ito yung sasabi ko kanina sa inyo, ayan BBM's refusal is best authentication. Parang hindi lawyer ang dating, di ba? Okay. Okay. Ayan. Ito sabi niya, first, the Marcos administration's feeble attempt. Okay? Okay. Ayusin po natin. Wait lang.
Ayan, ayan, yan, yan, yan. Yan o, sabi niya, first, the Marcos administration's feeble attempt to dismiss the video by simple denial. Wait, no, putol po, wait lang po, gano'n. Ayan. Yan. Actually reinforces, ito ha, pakinggan niyo yung wordings ha. The Marcos administration's feeble attempt to dismiss the video by simple denial actually reinforces the simmering suspicion of President Marcos tooth addiction. Diba? Imagine niyo ha, porkit hindi pinapatulan yung video, aba, na-reinforce pa daw, pinalakas pa daw yung suspetsa na itong si PBBM ay gumagamit ng coke. Hindi ba? As any lawyer knows, teka lang, lawyer ako, tignan natin. As any lawyer knows, denial is the weakest form of defense. It has to do better than that. Of course, I know that. Denial is the weakest form of defense. Pero teka lang, ha? Pag sinabi nating denial is the weakest defense, ibig sabihin nun, yung nagpa-prosecute sa'yo, may ebidensya laban sa'yo. Halimbawa lang. Itong si itong si A, siya yung nagnakaw. Nakita ko siya. Oh, merong witness. Merong nagturo. Siyempre, tatanungin ngayon si witness, paano mo siya nakita? Nasaan ka? Kasi magkasama kami ng ganito. So, titignan ngayon kung talaga magkasama sila. Di ba? Kahit sa words lang yun. O, so may nagturo. May witness na nakita siya. It means personal knowledge. So ngayon, ang sasabihin ng A, ay wala ako doon. Nasaan ka? Natutulog. Denial yun, di ba? Natutulog po. Pero magkasama ba kayo sa bahay kaya nangyari itong nakawan na to? Opo, doon din po ako nakatira. So, yung pag-deny niya na yon, of course, that's the weakest defense. Dahil may witness. Ang tanong natin, dito ba sa paggamit ni PBBM, may witness ba? Di ba pinapakita lang nila, allegedly, video na na-debunk pa. Sinabing fake. O maliban dyan, may ibang witness ba na nakakita sa kanya? Wala. So paano sasabihin na, as any lawyer knows, denial is the weakest defense. Weakest form of defense. Of course, as long as the prosecution can prove the case against the accused or the suspect. Hanggat walang, kasi ganito naman yan mga ka-clear and mga ka-UB. Kung walang matibay na ebidensya, di ba? Pag walang matibay na ebidensya, kahit hindi na nga umupo ang akusado, mag-file lang yan demurrer to evidence to dismiss the case, pwede. Kasi mahina ang prosecution. So before you can use this, the defense, the denial, is the weakest form of defense, bago mo yan magamit sa korte, dapat mahina muna si prosecution. Eh dito, ang palabasin natin, ang prosecution, yung nagsasabi na gumagamit. Si PBBM. So, paano mo papoprove na malakas ang iyong ebidensya kung wala kang ebidensya? Walang witness, fake ang video. So, kahit hindi na yan sagutin. Kaya itong premise na to, as any lawyer knows, denial is the weakest form of defense. Mali ang gamit dito. Mali. I'm telling you. Dapat ang nagpo-prosecute muna ang magpakita ng kanyang ebidensya bago mo sabihin na yung denial is the weakest form of defense. Eh wala pa kayo napapakita eh. So okay lang, hindi kayo sagutin. Demurrer to evidence lang yan, katapat niyan eh. Oh. No need to deny. Di ko na i-deny. O sige, di ko na i-deny. I-demurrer to evidence na lang kita. It means mahina. Mahina ang kaso mo. Kaya kailangan ma-dismiss. Yun. Diba? Now, sabi pa niya, even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for PBBM to undergo a hair follicle drug test. See? Yun tumbok nila ever. Pinasok si Jonathan Morales.
Ano sinasabi ni Jonathan Morales? Isa yung tinutumbok, magpa-drug test na kasi. Di ba? Bakit? Hindi niya po-prove. Sa atin naman, kung talagang gumagamit at napatunayan, edi syempre may issue. Hindi natin kakampihan. Wala tayong kakampihan kasi mali yun. Pero i-prove nyo muna. Eh, nangyayari, hindi nyo pa napoprove. Sasagot na yung kabila. Hindi yun. Hindi ganun ang proseso. Ito, cut the process? Hindi nyo pa napoprove? Ay, hindi. Guilty ka na eh. Ganun? Hindi pwede yun. Mali. Naman, parang hindi naman naging prosecutor to si PBBM, ay si dating Pangulong Duterte. Well, anyway, di ko alam kung siya talaga sumulat nito. If he still has the time to write, feel ko nga, baka hindi siya. Di ba? So, magpa-hair follicle drug test ka para matapos na to. Bakit? Utusan mo Pangulo? Utusan. I mean, dating Pangulong Duterte, tapos na yung oras mo. Tapos na yung pagdidikta mo as dating Pangulo. Tapos na yan. You cannot dictate. Diba? Prove it. Pag na-prove nyo yan, taong bayan mismo, ang magsasabi kay PBBM na magpa-drug test ka for us to know. Eh, wala pa kayo napoprove eh. Diba? Sabi niya, instead of doing that, however, President Marcos responded either with feigned laughter, feeble denial, or complete silence. Of course! Tatawanan lang kayo. Alam nga kung magpabitag ako kung ako si PBBM. Ba't ako magpapabitag sa mga style nyo? Prove it first. Prove it first. Hindi ako pupunta sa bitag nyo. Diba? Di para lang ako naging utu-utu niyan sa gusto nyo mangyari. Diba? Sabi niya pa, a drug user for a president is no laughing matter. Of course. No laughing matter yan. And he should be the first one to know that that he should be the first one to know that. Of course, kahit nga hindi presidente, kahit ako alam ko, dapat hindi, di ba? Kayo din naman, mga kaklir at mga kayubi, alam natin na dapat hindi. Pero balik tayo sa issue. Prove it first. Huwag niyong paikutin. Pinapaikot nila. Nakita niyo kung paano tayong paikutin. Hindi pa nila napoprove, pero gusto nilang umikot na, ikaw, gumawa ka. Kasi ang goal nila talaga is for drug test. Eh kung halimbawa man, nagkaroon man siya ng sitwasyon na ganun, ng kanyang kabataan. Will it matter now? For me, hindi na. Kung napagdaanan niya ng kabataan siya, wrong yon, hindi dapat maging modelo. Pero, kung hindi na ngayon makakaapekto sa pagiging Pangulo niya. Diba? Unless magpapakita siya na talagang hindi kaya ng brains niya magpatakbo ng bansa. Ibang usapan yun. Diba? Pero kung papaikutin mo, tapos yung PIDEA leaks na 2012 pa, ano na ngayon, 2024 na, will it matter? No. Hindi na siya importante ngayon. Prove it now. Kung meron kayong PIDEA documents ngayon, it will matter. Talagang pwedeng usigin ang Pangulo. Diba? So, kahit tawanan lang kayo niyan, wala kayong magagawa. Prove it first. Maisog rally, mga leaders na maisog, prove it. Diba? Now, sabi niya, in a critical juncture in the nation's history when he has threatened to send the country's soldier to war, the president's drug habit poses a clear and present danger. Teka lang. Country's soldier to war. Baka naman ito yung dating pagtulong. Saan to? Hindi ko matandaan to. Kailan to? Meron ba tayong pinadala? Wait sa ano ba to? Sa Ukraine? Nag-offer ba siya? Teka lang, hindi ko matandaan ha. Para may in-offer siya na help pero hindi naman yata soldier. Sige nga, baka may matandaan kayo. Well, anyway, kung this is to assist, to help, not
to bring us, our country to war, tapos help, well, ano yan issue na yan ng foreign relations natin eh. So, pero tayo, binibring sa war against whom? Against China? Parang wala. Parang alam ko nga, peace. Peace ang talagang tumbok natin. Through peaceful means. Diba? Without compromising. Diba? Our right. Our rights. And interest over WPS. Very clear naman sa SONA yun At least, with him, hindi niya pinamimigay yung karapatan natin. Hindi niya binibenta. Diba? Hindi niya sasabihin na it's just a piece of paper. Wala siyang ganun. Diba? Okay, ano sabi? Tanong lang ito, may papilit ba ang president na magpa-drug test? No. Ako nga sabi ko, wag eh. Hayaan na natin ng NBI gumawa ng paraan dyan at para malaman kung authentic yan. Diba? Okay. Okay, ito. Malapit na tayo. With due apologies to all the experts who vouch for the authenticity of the video, the refusal of the president to undergo the hair follicle test is the best proof, not only of the video's authenticity, but worse. Wow! Grabe to! It's amazing! Grabe to! Mukhang hindi lawyer gumawa nito. Imaginein mo, ito ulitin ko pag di kumibo, yung pinagbibintangan nyo, guilty na siya agad. Tapos yung video nyo, hindi naman kamukha ni PBBM, si PBBM na yon. Aba, grabe naman. Diba? Kayo ang magpakita kung sino yung experts na kausap ninyo para ma-prove yung video nyo, authentic. Binabaliktad nyo Alam mo, pag hindi talaga nag-isip, ito mga ka-UB, mga ka-clear up, pag hindi nag-isip, oy, thank you, teka lang, sino to? Wait lang Si Evian Bell. Thank you po. Thank you. Hindi ko makita nauna na yata si Evian Bell Evian Bell. Thank you po sa pagkape. Ayan. Well, anyway. So, yon tayo. Okay? Ay, nandito ba si attorney? Kumparing Hil Gorospe. Thank you sa pagdala. Kumpare ko to Artistahin to kung nakikita niya. Parang Gabby Concepcion. Diba, attorney Hil? Kumpare ko yan. Nanak niya, anak ko. Yan. So, in other words, diba, ito si attorney, alam niya to. Hindi ganito ang pamamaraan sa pag-prove ng evidence. Papaikutin mo lang. Tingin ko, hindi talaga si PBBM gumawa nito. Kasi kung si hindi si Pangulong Duterte gumawa nito. Kasi kung si Pangulong Duterte, unless, kasi niya gumawa ng intriga, yun yung nasa utak niya, pwede. Pero lawyer siya. Alam niya to. Hindi pang lawyer tong salita na to. Okay? So the denial issued by the Department of DND, Department of National Defense, is a slap in the face of every patriotic and honorable soldier who lives by the military's highest code of conduct. Ba't naman nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung nagpo-present kayo ng video na fake? Makagawa lang ng intriga? Ano? Para magkagulo? Yun nga para magkagulo. Yun yung gusto nyo, di ba? Magkagulo. Bakit? Para mag-resign si PBBM. Para sino aangat? Ang designated survivor. O pag angat ni designated survivor, di ba? Gustuhin man ni designated survivor na umangat siya o hindi. Sa ginagawa ng mga maisog rally, mga members na to. Pag nangyari yan, sino ang magbebenepisyo? Di mga Duterte at mga kaalyado. Unang-una na, mawawala ang issue ng ICC. Pangalawa, mawawala ang kaso kay Pastor Kibuloy. Yun, kaya nga hindi yan nagpapakita. Baka kaya nga hindi nagpapakita to, waiting na mawala si PBBM. Diba? Pag nawala si PBBM, happy again. Okay? So, si DND pa ang pipintasan nila. Lawyer to. Lawyer din to. Si Secretary Gibo. Diba? It is bad enough that the DND has to do the dirty job of issuing the denial.
Hindi nyo pa nga napoprove eh. There's nothing to deny actually. There's nothing to deny. Kung ako talaga yan, tatawanan ko lang yan. It is worse than hindi ko kinakampihan si PBBM ha. Pinagtatawanan ko lang kasi yung the way, kung paano maggawa ng premise dito eh. Diba? Hindi ito yung tamang premise. Ano to eh, nagbabaliktad, binabaliktad lahat na para bang, basta meron ako dito prove mo na yung sarili mo. Kahit yung akin, hindi totoo, huwag niyo na tanongin kung totoo to. Basta prove mo na mali, na ikaw, hindi ka gumagamit. Hindi ganun. Sabi niya, it is worse that in doing so, it has become a party to a despicable act it should have been fighting against in the first place. Ay, nako. Unang-una, dating Pangulong Duterte, kung yan talaga ay gumagamit ever, dapat pinatukhang mo na. Diba? So, diba, kung matagal nang gumagamit ito, diba, 2012. So, kung gumagamit siya at the time na ikaw ay presidente na, 2016, diba? O ba't di mo nga pinatukhang? Hindi mo nga yun napan-news. Pinatukhang mo sana, pinapideya mo, pinahuli mo, o worse, asing gurgur. Wala. Diba? Pag nagurgur, sabi mo, lumalaban eh. Self-defense, mga pulis. Diba? Doon naman kayo noon eh. But wala. Wala. So, diba napaka-ironic? So, balik natin yung tanong. Balik natin yung tanong sa kanya. Okay, kung gumagamit yan, ba't hindi mo pinatukhang? Balik natin yung tanong. Kasi sabi niya, pag may video, dapat siya na mag-explain. Kasi kung hindi siya sasagot, wala siyang talagang gumagamit siya. Balik natin yung tanong, ba't hindi mo pinatukhang nun? Napaka-active ng war on drugs. Bakit? Ba't walang record? Ba't ngayon? Ba't ngayon lang lumalabas yan? Diba? Well, ito, papakita ko sa inyo. Diba, nilaglag nga niya yung mga maisug. Sabi niya, mga volunteers lang nang gumawa. Hindi ako naniniwala dito. You know why? Because, diba, sa party nila, nandoon siya sa LA, video. Meron siyang video. Di ko alam kung tape lang siya, recorded lang siya, pero parang parang binibigyan niya ng blessing yung maisog rally doon. That's in LA. Okay? Pero nung lumipat, nandun si marami nandun din sila sila Harry Roque, Atty. Glenn Ong, Chong. So, paglipat nila ngayon sa Canada, syempre nandun pa rin yung mga maisog organizers, di ba? Prior to that, bago nilabas ang Polvoron video, naghihikayat na si Atty. Harry Roque. Sinabi niya pa, authenticated yun at totoong si PBBM yun. Sige, tingnan natin kung nandito kasi may first part, may second part. Tingnan natin kung nandito. Panoorin nyo kayo na ang magsabi kung walang alam ang mga Duterte dito sa paglabas ng Polvoron video. Ayan, magagalit ba ang Pilipino? Mabuhay po kayong lahat. Abangan niyo po ang world premiere, siyempre, kay Boljakera. Ang date po, kasabay ng SONA ni Diktador Marcos. Pag pinanood niyo po yon, bibigyan kayo ng sandaling pagkakataon na mag-download. Kasi ang gagawin po nila yan, take down nila sa Facebook at saka sa YouTube. So kinakailangan, pag sinabi ni Boljakera, ngayon na, ihanda nyo na ang pag-download at pasa-pasa na yan sa mga Viber groups. Dahil gugurgurin po yan. Gugurgurin po nila yan sa... hindi pala. Ang hindi nila magugurgur ay X, dating Twitter, at saka ang ano yung Chinese? TikTok. Pero unfortunately, sa Facebook, sa YouTube, gugurgurin nila yan. So, TikTok, kung meron kayong TikTok, at saka
X, yan ang gamitin at saka Rumble, yan ang gamitin para makita. Alam nyo, inaasahan namin kayo, ha? Hindi po pwedeng manggaling yan sa Pilipinas. Gurgur ang maglalabas niyan sa Pilipinas. Yan ang inaasahan namin sa inyo, dito manggaling sa inyo. See? Kita nyo? Diba? Kung totoong wala silang alam dito, yung maisog leadership, bago pa yung pinalabas, dapat pinahinto na. Sabihin, wag niyong palabas yan. Kanina, actually may first part pa to. Panoorin niyo po doon sa hindi ko na lang na-download eh. Panoorin niyo po doon sa bago kong kalalabas na video, yung nanguna sa pagpapalabas ng video, si Atty. Harry Roque. Kaka-upload ko lang ng 7:45. Panoorin niyo po yun. Nandoon yung iba pang mga video na makikita niyo kung ano yung participation ni Atty. Harry Roque. Kaya sabi ko, mukhang talagang si Atty. Harry Roque mangunguna rin na makasuhan. 'Di ba? Kasi sabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, volunteers kasama si Atty. Harry Roque. Hindi pinigil. 'Di ba? Alam naman nila magkakaroon ng maisog rally sa Canada. Prior to that, sinasabi niya na magkakaroon ng world premiere sa Canada. Tapos in-encourage niya yung mga tao, yung walang tao. Kasi sabi niya ganito, dito dapat ito palabas. Kasi, pag sa Pilipinas yan, magugurgur yan. Ibig sabihin kasi, kapag pinalabas yan sa ibang bansa, mawawala ng jurisdiction ang court, ang Pilipinas, na demanda sila kasi it happened abroad. Okay? Kasi ang pwede lang na makasuhan kahit ginawa sa abroad, sa ibang bansa, yung mga crimes against national security. So, anong kasama nun? Treason, espionage, piracy. So, ito hindi kasama. Kung inciting to rebellion, inciting to sedition, hindi. But the way I see it, kasi, in-explain ko to doon sa una kong video, panoorin niyo po. Siyempre, nagkakaroon ng, ini-steer niya yung damdamin ng tao. Parang, pinag-aalab niya na magalit sa Pangulo. No? Kayo na ang mag-spread. Asahan namin kayo. Nandoon. The plan. Diba? Kasi as early as June, sa Pilipinas, si Atty. Harry Roque, binabanggit niya na yung video na yan, na malamang mailabas na at the end, no? The end of June. Kaya lang nag-July eh. So don't tell me, hindi alam ni dating Pangulong Duterte itong pinaplano na to. Samantalang nagpapa-interview sa Atty. Harry Roque about that video na malaman na ilabas. Oh, tapos pinangangalandakan doon, pagka ito inilabas na, di ba, Boljakera, bigyan namin kayo ng time to download. So don't tell me, hindi na dinig ito na maisog organizers para to cut. Hindi matuloy. Sa kanya sasabi na hindi alam, kakaiba doon sa statement niya eh. Di ba? Merong ang dating niya is hindi ko yan alam, pero sagutin mo. Hindi ko to alam, pero lumalabas na totoo to kasi hindi mo sinasagot. Hindi ko to alam, pero ba't dinideny na ang DND? Di ba parang taliwas? Di ba? So yun mga ka-clear, mga ka-UB. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang napakaganda na analysis ni Atty. Claire Castro. Alright, no? Alam niyo mga ka-action, ang nakakahiya ho dito sa side ni Atty. Harry Roque, di ba? Kasi abogado po talaga siya eh, di ba? Pinapatulan niya ang ganito, di ba? Di ba dapat siya muna ang magiging alamin kung ito ba ay totoo ba ang nasabing video, kung ito ba ay walang halong mga anomalya ng mga pag-i-edit, kung ito ba ay mapuprove talaga para hindi naman sila magmukhang kahiya-hiya, di ba? Pero wala eh, sinakyan talaga ni Harry Roque ang nasabing video at ipinagdidiinan niya po talaga yan, no? Yun ang masaklap dyan, di ba? At dito kay dating Pangulong Duterte, kung wala man siyang kinalaman dyan, di sana siya na mismo ang nagsabi sa kanyang mga
i-stop nyo ng video na yan, di ba? Kasi sa totoo lang, sinabi na yan ni dating Pangulong Duterte na kung may video man na ganyan, lumabas na yan. Walang video na ganyan, di ba? Bakit ngayon? May ganyan na eksena sa social media at itinaon pa ng kanyang mga supporters pagpalabas sa Los Angeles, California, USA, pagkataon pa nasuna ni Mr. President Bongbong Marcos, di ba? Mismo na si dating Pangulong Duterte sinabi na walang video. Kasi kung may video, lumabas na, di ba? Wala kahit nung PDEA leak di ba? Na kailangan ang ebidensya, matibay na ebidensya. Umabot na yan sa committee ng Senado ni Senate Bato de la Rosa, pero walang napatunayan, di ba? Kaya bahala na. Antabayan na natin ang susunod na mangyayari kung ano ba ang magiging sino ba ang maipatawag o makanagot sa nasabing video na yan, kasi ang ating PNP o otoridad is may lead na sila o tukoy na nila kung sino ang nasa likod ng nasabing video. Kaya yun po ang kaabang-abang mga ka-action, mga kakampeng, kung ano ang magiging resulta ng investigasyon ng ating mga otoridad, no? So maraming salamat po, Attorney Claire Castro, sa iyong napakaganda na analysis. Ayan. Okay mga ka-action, yan lang po, gin-share ko lang ho sa inyo mga ka-action, mga kakampeng. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, sila Action Man. Good morning everyone. We're beautiful.